Yon, pag-usapan natin tong mainit-init pa naman na issue hanggang ngayon. Napag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Ito pala yung dahilan. Kaya galit na galit yung China sa Pilipinas. So, bago ang lahat, intro. Yun, umpisa na natin kagad para mabilis tayo matapos. Ito yung balita na kung bakit napikon ang China sa Pilipinas. Naghain ng diplomatic protest ang China dahil sa mga pag-atake umano sa kanilang leader ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ipinatawag din ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing. Git naman ni Tariela, hindi panguudyok ang paglalahad kung sino ang bully at tunay na biktima. Nakatutok si JP Soriano. Sa speaking engagement na ito ni Philippine Coast Guard spokesman, Ito yung yung merong picture si Xi Jinping, yung bugok na presidente ng China. Yun, meron siyang picture diyan na parang binaboy daw. Kaya napikon yung mga tatanga-tangang Chinese. Masakit ba? Eat your own medicine, mga bobo. for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makikita sa kanyang presentation ang mga Ano? Presidente ng China yan. Ayun, si Xi Jinping, diktador yan ng China. Yon. Bakit pag sila nambubuli sa Pilipinas, okay lang. Pero pag Pilipinas naman yung gumanti, nag-iiyakan yung mga animal. Mga ulol. Itong mga na to, Chekwa na to, wala nang matinong ginawa kundi mag-eksperimento eh. Pati paniki ba naman, kinakain nyo eh. Kituloy natin. caricature na ito ni Chinese President Xi Jinping. Ang naturang slide may titulo na Why China Remains to be a Bully. Agad itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing sumusobra na raw si Tariela. Oops, you crossed the line, sabi. Yes, Lady Lodge, solemn representation and protest with the Malacanang Palace, the Department of Foreign Affairs, the Philippine Coast Guard, etc. Hindi ba dapat sila yung nagko-cross sa linya, lumalagpas na sa linya? Yung kiniklaim yung sa inyo ang West Philippines eh. Napakalayo na ng bansa nyo, mga hugong. Paano magiging sa inyo? Bakit na-invade ba dati ng China ang Pilipinas? Hindi nga kayo yung naging ang tawag doon, yung may tawag doon eh, sa na yun. Nakalimutan ko. Sa dulo ng bibig ko, hindi ko mabanggit. Colony. Di ba tayo, naging colony tayo ng America, US. Hindi naman yung China ang sumakot sa Pilipinas. Paano kayo nagkaroon diyan? Di ba? Ang Japan ang sumakop sa inyo. Di ba durog kayo? Di ba? Tsaka yung kiniklaim nila 69 dash line. Walang ganun, uy. Dati 9 dash line. Tapos sumunod nag-10. Tapos dumagdag pa kayo ng 2 linya. Ting ina nyo.
Tuloy natin. Tariela na naglulunsad umano ng malisyosong pag-atake sa lider ng China. Kasunod nito, naghain ng diplomatic protest ang China noong nakaraang linggo. Sinundan ito ngayon. Bakit? Doon lang nag-diplomatic na kayo sa ano na yun? Picture na yun, umiiyak kayo. Pero sa pagwa-water cannon yun sa mga Philippine Coast Guard, dapat ganun yung yung usapan talaga na matino. Wala naman yun eh. Iyakin lang kayo eh. Talo na kayo isa. Nangiwi yung barko nyo sa maliit na barko ng Pilipinas. Mindset ba? Mindset. Gituloy. Ng pagpapatawag ng gobyerno ng China sa Beijing kay Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz at nagparating ng protesta. Pinadalhan namin ng mensahe si Ambassador Flor Cruz pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Sa diplomatic community, may seryosong implikasyon ng ganitong pagpapatawag. Pero wala pang komento ang Department of Foreign Affairs o DFA na nakakasakop sa ating embahada sa Beijing. Bakit din nalang palisin dito yung mga na yan, yung Chinese embassy na yan? Pilipinas, atin to. Palisin na yan. Panggulo lang yun eh. Giit naman ni Tariela sa GMA News Online, hindi provocation o panguudyo ang anyay transparency efforts para ilahad kung sino ang anyay bully at ang tunay na biktima. Hindi anya sila masisindak ng banta na patunay lang anya na epektibo ang Good. transparency at mas takot ang China kapag alam ng mundo ang nangyayari kaysa sa international law. Sa social media na inaalmahan ni Tariela ang pagpapakalat ng China ng maling impormasyon at pag-iiba ng China sa mga nangyayari para palabasing Pilipinas pa ang may kasalanan. Pero ang pag-alma niya, hindi nagustuhan ng China kaya naghain sila ng diplomatic protest kamakailan. May tila bantari ng China sa ilang individual sa Pilipinas na tumigil na sa umano'y panguudyok at panglilito saan nila'y tama at mali kung ayaw silang pagbayarin sa kanilang ginawa. Hindi lang sa Beijing kundi maging dito sa Pilipinas ay itinutulak ng Chinese Embassy ang naratibong may mga pag-atake at fake news na paninira umano sa kanila. Sabay sabing hindi sila magiging pasensyoso o mananahimik. Umalma na dyan Di ba kayo manahimik? Di rin naman kami tatahimik mga bobo. si Senador Risa Ontiveros, sabay sabing malinaw na ang pahayag ni Tariela at iba pang opisyal ng gobyerno ay paninindigan para sa national interest ng Pilipinas at para protektahan ang karapatan ng bansa. The Chinese embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Correct. Biruin ma. Ang dami ng Chinese sa Pilipinas. Ang tatapang ng mga animal. Wala. Paalala lang sa inyo ha. Mga matatapang na Chinese dyan na si Raulo sa Pilipinas. Wala kayo sa bansa nyo. Baka pag pinatulang kayo. Si Jinping. Ina nyo. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sumulat na si Ontiveros sa DFA para hilingin na aksyonan ang mga ginagawang ito ng China. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Silang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sagot sa kanya ng Chinese Embassy, ang embahada ay nagsisilbing tulay para sa pagsusulong ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng China. Pagkakaibigan ba? Paano nyo nasabing pagkakaibigan yung binobomba nyo ng water cannon? Yung nililaser nyo, yung mga Filipino Coast Guard. Yung itinataboy nyo, yung mga mangingisda dyan sa sarili nilang, sa bansa nila, sa sa nasasakupan ng bansa. Itinataboy nila. Anong pagiging magkaibigan yun?
Sagot! Wag ganon. At Pilipinas. Tumanggi nang magkomento ang DFA sa mga pahayag ni Tariela at Ontiveros, pero nauna nang sinabi ng DFA na buo ang suporta nila sa mga elected officials at government institutions na ginagawa ang kanilang tungkulin para depensahan ang karapatan ng Pilipinas. Ang tila mas matapang na pahayag ng Chinese Embassy To, lakas yung tama na ito. Ano na to? Chinese to. Kukungan kasi. ay nangyari nang pumasok na ang bagong ambassador ng China sa Pilipinas na pareho lang ang naratibong itinutulak sa isang pagtitipon nitong Martes. If fake news are spread, if China is defamed, or if hatred is incited, we will not remain patient and silent. We will push back firmly without any hesitation. Para sa GMA Integrated Yan guys, tapos na yan. Doon sila na trigger mga bugok na Chinese na yan. So, sabi ni 1% really. Dati sabi na ang liit, mabasa. Si President Digong, presidente na yan, malapit kay Xi Jinping, malapit sa Beijing, China. Ngunit doon sa panahon niya, meron tayong peaceful relations sa China, pero hindi niya naayos ang national interest natin sa West Philippine Sea, kaya hanggang ngayon problema pa din. Hmm. Hindi niya naayos yan. Samantalang ang ganda ng relasyon niya sa China. Kaso man, binobomba pa rin tayo ng water cannon ng panahon ni tatay niyo. Totoo. Ano yan? Ito yung mga senador na wait lang, palakayin natin para klaro ba? Klaro. Actually, maliliit pala. No, kung makita nyo, ha? Yan. Ito ba? Ito. Resolution para kondinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy. Ito yung mga nagano ng pumirma. Ito sabi, pumirma ang 15 senador sa isang resolusyon para kondinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy in Manila laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Nag-ugat ito sa pagpunahan ng ating mga opisyal sa pag-atake ng Beijing sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng isinusulong na resolusyon, nananawagan ang mga senador na kilalanin ang karapatan ng Pilipinas na ipaglaban ang ating soberanya alinsunod sa international law. Hinimok din nila ang Department of Foreign Affairs na gumawa ng mga hakbang para protektahan ang dignidad ng ating bansa. Correct. Ay. Sino-sino ang pumirma? Tito Soto, Ping Lacson, Mig Subiri, si Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Win Gatchalian, Loren Legarda, JB Ercito, si Jinggoy, Bam Aquino, Lapid, Camille Villar, Mark Villar. Sila yung mga pumirma para kondinahin ang Chinese ambassador dito sa Pilipinas. Yung pagbitaw niya ng mga salita na yung sinabi niyang hindi daw sila yung dadala, ewan ko kung dadalawang isip ba, nakalimutan ko na. hindi sila mananahimik. Okay? Eto din yung mga senador na hindi pumirma para kondinahin ang ambassador ng China, Chinese Embassy.
pro-China o hindi lang lumagda. Ito sabi dyan. Huh? 15 senators filed a resolution condemning a statement by the Chinese embassy criticizing Philippine officials for defending the country's sovereignty and the maritime rights. Signatories include Kiko Pangilinan, nabasa natin niya kanina. Several senators were not among the signatories and no explanation has been issued for their absence as of posting. Ito yung mga hindi pumirma. Ito, yung mga hindi pumirma. Si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Bato, si Tis Escudero, Bungo, si Marcoleta, Amy Marcos, si Robin, Joel Villanueva. Ayan yung mga may relasyon sa China. Sila. Ito, nakipagkita na to sa dating, sa dating ambassador ng Chinese dito sa, Pilipinas. Si Tis Escudero. Si Marcoleta, bago lang. Bago lang siya nakipagkita dun sa may bago din na Chinese ambassador. Sila pro-China. Hindi kayo makabayan. Makatae kayo. Ito pa, may isa pa. May papakita pa ako sa'yo. Ito yung video ni Robin Padilla dati na sila may ginagawa nung panahon nila, nung kalakasan pa. Panoorin natin. Sige, pare, tagay nyo. Ay, nako, pakitang tao. Dati nyo pa namang gawain yan, binida mo pa ngayon. Nire-upload mo pa nga ni. Imbis na hindi na maalala eh. Nire-upload mo pa. Sige, anong ginawa mo dyan? May nakita kang Chinese? May nakaharap kang yung mga barko na pandigma ng mga China? Anong ginawa mo dyan? Cloud chaser ka lang. Nagbida-bida ka. Ituloy natin. Ito yung post niya, buti pa daw sila may ginagawa. Sabi niya, kayo naghahanap ng gulo sa China, ang pro-China dahil sa mga ginagawa nyo, baka sa visit at pikon nila ay mapilitan silang pasukin tayo. Binigyan lang nyo ng dahilan ang China na pasukin at sakupin tayo bigla at nagresulta pa ng kamatayan at pagwasak. Masyado kayong mainit, parang may mga tira na kayo. Panoorin nyo muna ito para makita nyo kung anong pagkakaiba na aksyon sa puro salita.
Okay ka lang dyan. Kaya-kaya ni Tariela yan eh. Kaya-kaya ni Tariela yan. Kahit siya lang mag-isa, kaya-kaya niya yun eh. Pumalaot dyan. Papalaot siya, magdala siya ng pamingwit. Dyan sa pinapakita mo, wala naman Chinese militia vessel. Walang Chinese Coast Guard. Kung inarap mo yan, panigurado, malamang sa malamang. Nain ka na ng pating. Puro action. Ano action yan? Ano magiging action ng tawag yan? Para ka lang mamimingwit. Ginagawa din yan ng mga ng mga mangingisda natin eh. Pumapalaot lang din sila. Sa kanila, tinataboy sila. Hindi pa sila nakakaharap nila mga Chinese militia vessel, mga Coast Guard. Yung isa nga nakipaghabulan pa eh. Kaya mo kaya mag-isa? Wag puro yabang. Cloud chaser, lapit na 2028, huwag ka nang umasa. Dakilang mandaragat ng lalaya, matapang na Yeah, right. Agad yung guys, sinasabi niya dito sinasabi niya dito na sa Buisit at Picon sa inyo ay mapilitan silang pasukan tayo ng China. Girahin ba yung ibig niya sabihin? Bakit tayo gigirahin ng China? Yung China, hindi nga nila ma-invade yung Taiwan. Ang China, takot din sa gera. Tandaan mo, ang China, pinapalibutan yan. Maraming may galit dyan. Japan, South Korea, Taiwan, India. Pag in-invade tayo, paano? Siyempre, atake din yung may mga interes sa lupain nila. Pagkakataon na nila yun. Kasi, sa border ng India, nag-aaway-away din doon. Mapipilitan hatakin niya ni Xi Jinping yung mga bantay nila doon sa border nila. Manjit ba? Hindi basta-basta yan China. Takot din yan. Dahil mas malaki magkakadamage tayo. Oo, binado tayo dun. Sa ayaw natin at hindi. Malaki ang magiging damage sa atin yan. Kahit isang bagsak lang ng China yan. Pero remember, meron tayong mga allied. Japan. Japan, kinokondina na din ng China kasi papalakas na ng papalakas. Yung China, may inaagaw din na teritoryo sa Japan. Yung Taiwan, lumalakas na rin. Yung India, South Korea. Ang sabi ng Pangulo dito, ang sinabi niya ng Pangulo, kung sakali man, wag naman sana, kung sakali maatakihin man tayo, at least makapag-survive tayo ng 20 days. Kasi, ang allied natin ay nasa malalayo. Malalayo ang allied natin tulad ng US, UK, yan, Israel. Yan yung mga allied natin. Marami pang pwedeng tumulong, Germany.
Tandaan nyo, yung BRICS palubog na. Di ba, miyembro ng BRICS yung Venezuela? Di ba? Iran. Ini-invade na ng US. Inuunti-unti na. Hindi, takot talaga. Takot din talaga ang China sa gera. Kasi mas lulugmok talaga sila. Remember, ang laki ng populasyon niyan. Malaki ang populasyon ng China. Baka yung pinaghirapan ni Xi Jinping, mawala na lang yan. Hindi rin papayag ang US na masakop din tayo dahil may mga sila dito, may mga base militar ang US dito. May base militar din ng US sa Taiwan, sa Japan. Meron din sa South Korea. Tandaan nyo, pinapalibutan sila. Tandaan nyo ba yung pag-atake ng Israel? Ba yun? Iran sa Kuwait. Kuwait ba yun o Qatar? Yung mga missile ng Iran, hindi man lang dumapo dahil yan sa US. Sa ere pa lang, sa taas, sa impapawid pa lang, pinasabog na. Pero hindi tayo nun. Iron Dome. Yung mga batteries. Pero ilan lang naman kasi yung dalawa lang yata yung batteries. Tapos naman na to guys, sige, tuloy natin content. Wala na yan guys. Ano lang yan? Pakitang tao lang yan. Pakita ba kayong Chinese militia vessel? Chinese Coast Guard? The ultimate mangingisda lang ng ng China, hindi nila nakita eh. Sino nila dyan? Sino kukumprontahin nila dyan? Mga didilis? So, paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Pa-subscribe na lang po ng ating channel at follow na lang po ng ating Facebook page, Article PH. Pa-like at comment na lang para sa marami pang video at maraming salamat ulit and goodbye.